So, welcome back. Marami nga po palang salamat sa mga nanood ng ating in-upload na video na title nating Isabela Bridge Cause of Collapse Explained. So, marami nagko-comment doon at parang bitin. Sana tinagalog na lang. So, here it goes para po sa inyo at para na rin sa lahat. I-explain natin in our understanding kung ano naging mga failure mechanism, kung saan may weak link ang ating bridge na pinag-aaralan. Pero bago ang lahat, sa mga ngayon pa lang nakarating sa ating video, please like and subscribe naman po dyan. Libre lang po yan. And then, sinishare natin ang ating knowledge about na ating kakayahan. Maraming po salamat. Ang kadena, pag hinatak natin magkabilang dulo yan, pull, yan. Dinagdagan natin ang load, pull load, hinatak, hanggang sa bumigay ang kadena. Kadalasan, bibigay yan kung saan merong weakest link. Eventually, may bibigay dyan. Kasi, let's say, ang kadena na 10 ton capacity, hinatak mo into 20 ton or more. May bibigay dyan. Either, magbe-bend tong connection na to or usually, so same ng building. Paano nag-fail ang building? Ganun din yan ng chain. Pag nasubject ang building sa overloading, kagaya ng lindol, overloading ng building, malakas na bagyo, nagsettle ang foundation, or combination of all possible scenario, may bibigay at bibigay dyan. Mayroong weakest link dyan. In case dito, subject siya sa bigat niya at sa lindol, bumigay. Bumigay yung mga column, nag-buckle, nag-break, nag-snap, bumagsak ang building, nag-collapse. Pare-pareho lang yan. Palaging meron diyang weakest link. So sa tulay naman, ganun din yun. Base sa pinag-aaralan natin tulay, yung Santa Maria Cabagan Beach. Titingnan lang din natin saan ang mga weak link niyan. So yun nga, base sa ating binanggit kanina ng weakest link. Ano ba weakest link na itong tulay natin? Meron tayong video na nag-gather dito ng tulay na ito. Nung hindi po siya nare-retrofit, bakit kami hindi pa nare-retrofit? Yan ang titingnan natin. No? Ikukumpara natin sa current condition picture nitong tulay na ito. Itong outer bridge beam na to, girder. Ngayon, kinobera na nila. Parang kinlad na ng simento or something. Aesthetically cladded na yan. Tinago na nila itong steel beam na to. So, explain nga na pala natin ang structural philosophy nitong bridge natin is meron tayong arc. Technically, yung arc na matibay mag-carry ng load dyan. Based from history, sinaunang panahon ginagamit na yan. And then yung arc na yan, nakasuporta dito sa ating bridge pier capital. Yan. Solid din yan technically. Then yung bridge naman kinikerry ng column until sa foundation. Hindi na natin makita yung foundation pero mostly board file foundation to. Assuming na lang. Ayan. So ito naman, itong ating outer bridge girder na to, beam girder, steel beam. Since ito nga sinabi ng designer na arch supported bridge, so ito ay sinusuportahan itong mga tendons na to. Yan, vertical tendons. Nakakonect sa arc. Yan. Ilang tendons yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, ang span naman itong tulay na to, sabi nila, more or less 60 plus meters. Let's say 65. Sentro nitong pier na to. Yan ang span ng bridge. And then, ito naman bridge na to, sa ilalim, yung pagitan ng dalawang span na yan, sinusuportahan lang sila nitong mga elevated beam and column na to. Yan, hindi siya mismo nakakapatong directly sa column pier. Yan lang. Kung gaano kalapad yung mga size ng column na yan, yan lang ang nagkikerry nitong deck na to sa kanilang dulo. And then, meron pa tayong nakita. May mga transverse girder yan. Yung transverse girder na yan. So, yan nga. Yung mga transverse girders na yan. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 na kinikerry ng tendons. Magkabila kinikerry ng arc. Nakakonekta siya sa arc. Diba? Ito naman, ito yung outer girder natin.
Yan, kabila. Nakakonect rin siya sa arc. Ito naman transverse girder na to. Nakakonekta dito sa outer girder and kinikerry naman sila ng tendons, tendon rod, tension rod. 6 na location. Here, 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 and so on. Yan. Transverse girder. Yan. Kinikerry ng tendon. Kinikerry ng arc and tendon. Yan. Yan ang ating behavioral structural philosophy itong arc bridge na to. So, yun nga, based from ating intro na ang tibay ng chain or building ay depende sa gaano ka tibay ang kanilang weakest link. Weakest link. Pag sinabi natin weakest link, hanapan natin siya ang link dyan. Pag sinabing link, nandiyan ang connection. Connection nitong outer girder na to. Yan, link yan. Connection ng transverse girder na to sa arc. Yan, link yan. See? May mga links. Link naman itong tendon na to dito sa girder. Yan, link yan. And link naman ng tendon na to doon sa arc. Yan. So, maraming links, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Minimum 5. Dito doon sa end na to. Yan, link din yan. Connected ng beam na to. So, nakaupo dito sa yan. Elevated column pedestal. So, maraming link, no? So, maraming potential of weakness. That is what it is. That is the behavior philosophy. The general philosophy of our bridge. Nakikita yung mga tubo na yan. Wala nang kinala. Drainage pipe lang yan. Pag may tubig sa bridge, dyan lang tatapon. Pag umulan. So, basically, yan. And then, major link naman, itong arc. Yan ang major link. Connected ang arc dito sa tinatawag nating bridge pier. Yan. Malaking beam na yan. Girder. So, matibay technically ang arc natin. Sabi nga nila, parang payat ng pundasyon. Poste. Yung ibang subject na ng discussion yan. Hindi na natin itatakal yan. Dito lang namin magtakal sa from arc, top of bridge, to the bridge deck. Yan. Hanapan natin ng weak link connections. Okay. Moving forward. So, nag-research tayo tungkol sa mga pinag-uusapan sa chat about Howo truck, China-made truck. Ito, may nakita tayong similar type ng truck na nag-cause ng failure dyan sa bridge natin. Ilan ang gulong niyan? 2 sa harap, 2 behind sa passenger cabin or yung front ng dump box. And then sa likod, 2 axle na tig-2, 8. So, nakita natin dito sa China, made in China, 2023 Howo 8x4 37 horse dump truck, 12-wheeler. And then, scroll natin, check natin yung specification ng truck na yan. Basic information. Transmission type, manual, load capacity. See that? 21 to 30 ton lang. Saan ang galing ngayon yung 100 tons na sinasabi nila? Ang solusyon dyan, para makapagkalinawan na, ma-close yung issue na yan, kunin nila yung truck na yan, kumuha sila ng similar truck, dalhin sa weighing station, bridge weighing stations, kargahan nila ng similar cargo ng truck na during nagiba, yung mga boulder na yan, at timbang, I'm sure, more or less, 50 to 60 tons, conservative figure ang makukuha natin. Definitely not 100 ton. Moving forward, nagsasearch naman tayo ngayon ng mga different type of arc bridges. Yan, kikita natin sa picture. Ito. Meron ito, nasa bottom ng arc, nasa tapat, nasa ibabaw naman ng arc ang traffic girder. Yan, ito. Ganun din. Ito naman combination ng arc. Ito. More or less, problema nitong mga bridge na to is not a problem actually. Ang design philosophy nitong mga bridge na to is mostly steel to steel. Steel ang arc, steel ang bridge deck. Ang konkreto lang dito yung pinaka foundation, carrying foundation yan. Usually mass concrete yan. Kita nyo yung power of arc. Mga bridges nga nung araw, mga bato lang yan. Tibay pa rin. Hanggang ngayon, standing pa yun. Walang reinforcement yan. Walang steel yan.
Mostly combination of arcs. Nag-withstand ng tibay ng panahon. Nahanap natin yung bridge type na similar dito sa design itong nag-iba natin tulay. Pero anyway, discuss na lang natin ang power of arc. Ang arc, matibay yan. Imagine yung itlog. I-analyze yung shell ng itlog. Paano natin papaliwanag ang power ng arc? Kuha tayo ng itlog. Kita niyo yung itlog na yan. Ang itlog, di ba? Arc. Button yun, arc pa rin. Imagine nyo, kumuha kayo niyan, itlog. At i-press nyo, taas baba. Kahit gaano strong nyo i-press yan, hindi nyo basta-basta mababasag yung itlog. Yan ang power ng arc. Although dito, may arc dito, may arc dito, arc dito. Paikot. Yan naging ano na yan, arc dome. Matibay yan, arc dome. That is the power of arc. Ang itlog, bow. So explain natin further ang arc. Paano nagke-carry ng weight yung arc? Pag nag-carry ang arc dito, sa ibabaw niyan, yan. Naglalaban-laban na yan. See, ang punta ng direction ng arc is papunta sa sentro at papunta sa base sa pundasyon. Dito sa sentro na yan, meron locking mechanism ng araw. Since puro bato pa lang ang ginagawa nila sa arc, naglalagay sila dito sa sentro ng keystone. So matibay na bato yan kasi hindi basta makukompress yan. So ang bigat ng cargo dumadaan sa arc sa ibabaw. Transfer siya dyan, hanggang papunta sa pin. Ang arc, para hindi naman yan mag-collapse, kailangan matibay ang pundasyon. Kasi pag kinompress mo itong arc na to, tulak papunta rito yan, magkabila. Kaya kadalasan ang pundasyon ng arc, matibay. Yan ang philosophy ng arc. So ngayon, continuation natin, nandito tayo sa ating model ng Kabagan Santa Maria Bridge. Itong ating arc, ito naman ang ating kikiri ng arc. Sa haba niyan, kung wala yung, as napaliwanag na natin lately, nakaraang video, kung wala yung tendons na yan, yung vertical rods na nilagay nila, ang arc na yan, nagsag na yan at nag-collapse na yan sa sariling bigat lang niya. So yan ang mechanism ng ating tulay. Arc, supported by the bridge pier, girder, and then the bridge deck is carried by the arc. But the bridge deck is not only carried by the arc, nakakonect din tong bridge deck na to dito. At ang ating transverse beams dito sa bridge deck na to ay nakakonect dito. Nakakonect naman yung tendons dun sa intersection ng transverse girder at itong outer girder na yan. Yan ang outer girder. So ito namang outer girder na to ay nakakonect dito sa arc natin. Here, dito yan, kabila. Kaya ngayon, ating further explanation, bakit nag-collapse ang tulay na ito. Here goes. Ang deck natin, bridge deck natin ito. Yan. Continue tayo. Nakikita na natin ngayon ang ating arc. Ayan. Explain natin kanina. Ito yung ating arc. Dalawang arc yan. Ito yung ating bridge pier, capital. Kinikerry niya yung arc dito. Both side. And then ito ngayon na sinasabi kong outer girder. Yan. Nakakonect ito dito sa bottom face ng arc dito. Yan. And then itong outer girder na ito, kinikerry naman ito yung transverse girder dito sa ilalim ng tulay sa deck framing. Yan. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na transverse girder. And then yan transverse girder na yan at yung outer girder na yan dito sa intersection yan, kinikerry naman yan ng tendons or tensile rod papunta dito sa arc. So nakikita na natin ngayon saan nag-fail ang tulay. Dito, nag-snap siya rito. Snap, naputol. Break. Dito sa connection dito, kaalat na lang yung rod dun. Nag-break siya rito, nag-break din siya ron sa taas. Nakabitin pa yung rod dito sa taas, hindi siya nag-break. Nag-snap naman siya, nag-break siya naman dito sa connection. Ganon din sa kabilang side. Eto ngayon, ang ating focus of critical point. Bakit nag-break? Kita nyo yan. Nakikita nyo yan. Since ang ating track ay nandito na sa halos pier na, based from my observation, dito sa critical connection na to, between here and here, noong nandiyan dyan na yung rear axle, yung likod na gulong, na mga gulong na tulay, which is mostly loaded by the cargo. Yan na ngayon ang nag-cause ng heavy weight loading dito sa tendon rod connection at dito sa connection dito sa bridge. Saan naging cause of collapse? Siyempre, sabi ko nga nung previous video, pag may isang bumigay dyan, domino effect yan. Bumigay dito, or both, pak, stop. Dahil sa weight ng tulay at sa weight ng cargo, tuloy-tuloy na yan, domino effect na yan, pikay yan, bumigay ang buong span. Yun ang nangyari dyan. We'll explain further. See, sabi ko sa inyo ito, nag-snap itong vertical rod na to dito, sa connection niya dito sa outer girder at sa transverse girder. Bumigay yun. Bolted lang yata yan. Imagine nyo, laki-laki ng tuloy, magdadala tornilyo lang.
At eto pa. See? Focus nga natin. Mukhang bolted lang talaga. So, nag-break yung mga tornilyo niyan, obviously. Eto ang pinakamatinding na observe natin. Kita niyo yan? Ano yan? Ano sa tingin niyo yan? Plate yan. Embedded plate. Embedded or connected plate dito sa ating arc. By the way, balik tayo muna sa arc. Explain natin later ang problema niya ng arc. Ayan, connection na yan. Pero, focus tayo sa construction nitong arc na to. Ayan. Yan ang paano nila kinonstruct ang arc na yan. Kitang-kita na natin. Itong arc na to, sinasabi ko nga is reinforced concrete hollow box girder. Box yan. Upper side ng box, side, bottom. Pinaikutan nila ng reinforcement. Pero, pinormahan nila ang loob para ang final concrete cast product is box. So, here is where the weakness we are finding in the connection of that. Dito natin nakikita ngayon ang problema ng connection ng mga vertical rods dito sa arc natin. Kung bakit nagkaroon ng pull out. Wala tayong nakikita dito sa loob ng box na binuhusan nila ng solid. Minmaintain nila ang box as ang konkreto as a box. So paano ngayon titibay ang connection nito? Sa ilalim lang. Wala naman sa taas. Hindi tagusan yung tubo. Wala tayong nakikitang true and true tagusan. Dapat yan, at least ang tubo tagusan na dito sa ibabaw. At dyan nila inangkor yan. And then, binuhusan nila man lang yung portion na yan para solid. Hindi yan pupull out basta-basta. Kaya lang, yung design nila, yung construction nila, kung ibabase talaga nila sa actual, sa design, alam nyo na. So, ayan. Tapos, ito yung sinasabi ko, transverse girder. Yan. Naka-connect siya dito sa face, sa concrete face ng arc. Here. Itong outer girder na to, naka-connect naman siya sa ilalim na face nitong arc. Ang connection niya ng mga plate and bolts. Again, dito sinasabi ko, kung ginawa nilang solid part, yung parte na yan, kung ang ginawa nila is anchor bolts, kailangan ng anchor bolt is malalim ang embedment para magkaroon siya ng matibay na anchorage. Pero kung ina-anchor mo lang yung bolt sa face, sa side face at bottom face ditong RC box girder, ay, sasabi nyo ba tama design? Kayo na mag-conclude. So, eto na. Ito ang picture taken sa bottom ng arc sa connection niya dun sa outer box girder. Kaya sinasabi ko, hindi solid ang buhos nitong arc na to. Hollow ang loob niyan. Hindi ampaw. Talagang hollow kasi pinorotahan man nila. Ang purpose nila dyan para ginawang hollow box girder is para syempre gumaan yung arc. Hindi mag-cause ng excessive self-weight dead load. Pero, base sa kanilang connection design, meron silang plate na inangkor lang nila dito sa mga konkreto na to. Anchorage ng konkreto ang nagdadala sa bolt anchorage. Dapat matibay ang anchorage mo, malalim ang simento mo. Dito, hollow box section to, paano sila makaka-develop ng proper bolt anchorage? Again, mali ba ang design? Mali ang construction? Kayo na mag-conclude. So, ito na ang final. Ito na ang final natin. Nakikita nyo yung plate na yan. Yan ang sinasabi kong plate na nagko-connect dun sa outer box girder. Hindi na nakita rito kasi bumagsak na. Yan o. Bolted dyan. Yan, may mga holes. Ay, nakikita yung bolt. Nandun pa. Naputol na yung head ng bolt or yung nuts. And then, for whatever reason, kita natin, nilagyan nila to ng strap plate para inisip nila, titibay yung para patibayin yung connection ng plate na to. At hindi basta-basta mapupull out. Mag-shear. Which is hindi naman nangyari. Mangyayari yan kung ang gagawin nila makapal tong plate na to. Makapal, as in makapal. And then, makapal yung strap na yan. And then, yung mga anchorage na yan. Bolt na yan. Sana, nag-inject man lang sila ng concrete dito. Nagbuta sila dyan. Tapos, naglagay sila ng mahabang anchor bolts. And then, in-injection yun ng simento yan. Yan. Gaganda ang development. Isa sa mga nakikita kong retrofitting approach na yan. Ayan o. Dito, totally na pull out yung plate, pati yung konkreto. Sama na yung mga anchor bolts, pati yung stirrups niya. Kanda putol-putol na. Grabe. Itong ebidensya. Kita niyo yan. Yung mga anchor bolts na yan, gano'n lang kahaba yan. Nakabaon lang yan siya doon sa face, sa shell ng hollow box girder. Dapat yan, mahaba yan. At malalaki yung size. Pero paano ka makaka-develop ng anchorage nito kung
Hollow nga loob ng box. Faulty design, faulty construction. Nakita nyo na mga ebidensya. Kayo na ngayon mag-decide. That's it for now. Next time around siguro gagawa tayo ng 3D analysis model para sa retrofitting approach. Saan pwede patibayin. Pero nakikita ko na agad ang mga weak zones. Connection ng tendon rods, taas at baba. Taas sa arco, baba sa outer girder. At itong connection ng outer girder sa arc. May isa pang problema dyan, yung mismong deck dito sa ibabaw ng pedestal. Napakaliit. Ang daming cause of failure potential cause of failure nitong tulay na to. Napaka-risky talaga. At sinasabi ko nga kanina, naniniwala ba kayo na yung track 900 ton? Okay, that's it for now. Have a good day. Maraming salamat sa inyong panonood, lalo na sa ating unang video at sa lahat ng mga nag-comments. Insights, nagbibigay ng further insight. And hopefully, let's see. Abangan natin ang mga susunod na kabanata, anong progress at gagawin nila dito sa tulay na to. Paano gagawin investigation at paano gagawin na retrofitting. Bottom line is, gastos na naman. What to do? Kawawa tayo mga taxpayers.